So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin etong si Manny Piñol, dating sekretary ng Agriculture ni dating Pangulong Duterte. Yan, napakagaling daw nito. Eto kasi si Manny Piñol, binabanatan si Speaker Martin Romualdez. Binabanat-banatan niya kung ano-ano mga pinagsasabi. Eto video, panoorin nyo. Kay kung wala kong udagan, sigurado nga nagalingkod karon sa atong Kapitolyo magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa bana ni Lala Talino Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. Maugani gusto na ko masabtan ninyo kini. Because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta mutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pondo sa PhilHealth gikuha na, ang Bulawan gipamaligya, PDIC, ang tanang mga pondo nga available gipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. Ngayon, sa mga sinasabi niya ni Manny Piñol, may kita mo na parang napakatino talaga na itong tao na to. Makikita mo na walang kabaho-baho sa katawan kasi kung magparatang kay Speaker Martin Romualdez, ganun-ganun na lang. Totoo ba yan? Eto, panoorin yung video na to na magpapakilala kay Secretary Manny Piñol. Kilala niyo ba si Boy Bukbo? O siya naman ang dating Agriculture Secretary sa ilalim ni Pangulong Duterte. Si Manny Piñol na kunwari nag-resign. Pero totoo, siya ba? Bakit nga ba tinawag siyang Boy Bukbo? Simple lang, para nang mapanindigan ang pag-angkat ng mahigit 15,000 metric tons ng bigas mula sa Thailand na pinugaran ng mga bukbok. Kumain siya nito sa National TV. Pero teka, ang tanong, pagkano kaya ang kailan kung bakit siya nag-import ng binubukbok na bigas? Bakit sila bibili na may bukbok? O di sila bumili ng may bukbok. Sila naman kumain. Sila kumain. Bakit naman lahat ng kamalasan sila gumagawa? At hindi lang yan, si Boy Bukbok din ang magpanukala na gawin legal ang rice smuggling. Oo, rice smuggling. It is the most practical option. Legalize it. Hindi na smuggled rice yan. At dahil sa sobrang talino, sumirit ang presyo ng bigas sa Mindanao. Umabot ng 70 pesos per kilo, ang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa madaling salita, puro kyaw-kyaw, pero palpak sa resulta. Ampaw, walang laman. Kaya siguro ibinasura siya ng mga taga-Cotabato. Not once, but twice. At di pa tapos, si Boy Bukbok din ang masalikod ng palpak na 44 billion solar-powered irrigation system project. Wayaban pa, ipinamyaban niya na by 2020, rice sufficient na raw ang Pilipinas. Na kaya nating maging rice sufficient over the next 6 years. Pero anong ending? Epic frame. Mismong mga taga-Cotabato na reklamo sa alidad ng proyekto. Masayang ang bilyong-bilyong pondo ng bayan dahil sa isang proyektong ampaw at palpak. At ngayon, iniimbestigahan na ito ng Marcos administration dahil sa alegasyon na tatiwalian. Yan si Boy Bukbok, nagmamalimis pero kurap, magmabagaling, pero palpak. Yan, nakita nyo? Anong sa tingin nyo? Totoo ba yung video na yan? Anong husga nyo? Talaga bang may katotohanan ang napanood yung video? Etong video na to, talagang nabalita ito nung panahon nila. Etong video na to ay compilation ng mga kapalpakan netong si Manny Piñol. Etong video na to na nagpapakita kung ano yung nagawa ni Manny Piñol nung siya pa ay nasa pwesto. Naniniwala ba kayo sa video na to? Comment nyo na lang in your reaction para ating mapag-usapan. Salamat.